Huwag kayong mag-alala. Mapayapang araw ng Sabado, kapanalig, ipinagdiriwang po natin ang kapistahan ni San Luis Gonzaga. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan natin ang Ebanghelyo ngayon. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Walang makakapagsilbi sa dalawang amo. Siguradong kamumuhian ang isa at mamahalin naman ang isa pa, o magiging matapat sa una at mapapabayaan ang pangalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa pera. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag mag-alala sa kakanin at iinumin para sa inyong buhay o sa idadamit para sa inyong katawan. Di ba't mas mahalaga ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Tingnan ninyo ang mga ibon sa langit. Hindi sila naghahasik, ni nag-aani, ni nag-iipon sa mga bodega. Gayon may pinakakain sila ng inyong amang nasa langit. Di ba mas mahalaga kayo kaysa mga ibon? Sino sa inyo ang makapagdadagdag sa kanyang taas sa pagkabahala niya? At bakit kayo mababahala tungkol sa pananamit? Tingnan ninyo ang mga bulaklak sa bukid. Sa pagtubo ng mga ito, hindi sila nagtatrabaho o humahabi. Ngunit sinasabi ko sa inyo na kahit na si Solomon sa kanyang kayamanan ay hindi nakapagbihis gaya ng isa sa kanila. Kung ganito ang damit na ibinibigay ng Diyos sa mga damong nasa bukid, ngayon at susunugin bukas sa kalan, higit pa ang gagawin niya para sa inyo, mga taong kokonti ang paniniwala. Huwag na kayong mag-alala at magsabi, ano ang ating kakanin? Ano ang ating iinumin? O ano ang ating isusuot? Ang mga pagano ang nababahala sa mga bagay na ito. Ngunit alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang mga ito. Kaya hanapin muna ninyo ang kaharian at katarungan ng Diyos at ibibigay rin sa inyo ang lahat ng ito. At huwag alalahanin ang bukas, sapagkat bahala ang bukas na mag-alala sa kanyang sarili. Sapat na sa bawat araw ang sariling hirap nito. Unahin ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran at ibibigay niya ang lahat ng kailangan niyo. Sinunod ni Blessed James Alberione ang mga salitang ito bilang patnubay ng kanyang buhay at tinurungan niya ang kanyang mga spiritual children na sundin ito. Natutunan ko to nung pumasok ako sa Daughters of St. Paul. Bilang postulant, sumasama ako sa isang professed sister para bisitahin ang mga pamilya at opisina. Dala-dala ang Biblia, Ebanghelyo at mga religious books. Kumakatok kami sa bawat bahay. Hindi namin pinipili kung ano ang relihiyon o paniniwala ng mga tao roon. Uuwi lang kami sa convent pagdating ng hapon. Wala kaming baong pagkain o pera. Lagi kong iniisip, saan kaya kami kakain? Pero sabi ng kasama kong sister, magpo-provide ang Diyos. At totoo nga, sa loob ng 5 taon kong pagmimisyon, hindi ako nagutom kahit minsan. Lagi na lang may mabuting taong nag-aalok ng pagkain. Kung wala naman, humihingi kami. Kung malayo ang misyon, lumalapit kami sa parish priest o sa mabait na parishioner para sa aming matutuluyan at pagkain. Walang advance notice, diretsong tanong lang pagdating namin. Oo, hindi naging madali. May mga paghamak, pagtanggi, peligro sa biyahe, peligro sa evil forces. Pero bahagi yun ng paghahanap sa kaharian ng Diyos at pagtitiwala sa Kanya. Dahil talagang nagpo-provide siya. Ngayon, tanungin natin ang ating sarili. Meron bang anumang pagkabalisa sa aking puso para sa isang bagay na gustong-gusto kong magkaroon o natatakot na mawala? Pera, kapangyarihan, karangalan, security, kalusugan, kahit ano pa yan? Ang labis na pag-aalaala ang magdudulot sa iyo ng alta presyon, sakit sa puso, diabetes, autoimmune diseases at iba pang problema. Pero
Kung pipiliin nating magtiwala sa Diyos at unahin ang kanyang kaharian sa kababaang loob, pagtanggap sa kahirapan at mabuting gawa, ibibigay niya ang lahat ng kailangan natin at higit pa. Tulad ng sabi ni St. Paul, magagawa niya ang higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin. Kaya manalangin tayo. Diyos namin at mapagmahal na Ama, pinipili kita bilang Panginoon ng buhay ko. Dagdagan mo ang tiwala ko sa iyo. Amen. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon. Subscribe, like, share, and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na kasamang lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa kaloob mong panibagong araw para mahalin ka at ang aming kapwa. Lagi nawa akong maging matulungin at huwag kong baliwalain ang habag at pagmamahal na dumadaloy mula sa iyong sagradong puso. Mahal na puso ni Jesus, sinasamba kita. Mahal na puso ni Jesus, pinupuri kita. Mahal na puso ni Jesus, pinasasalamatan kita. Mahal na puso ni Jesus, minamahal kita. Amen. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.